Yeah, mga papa, ito ay Suzuki Boardsman. Ida-diagnose natin paano pag-diagnose. Ito, nandito yung tinatanggal ng dalawang tornilyo, alin. Ganyan lang, oh. Ayan na po, mga paps, no? Ayan, yan, no? Ito yung kilay niya, mga paps, no? Oh. Boardsman po yan. Oh. Suzuki Boardsman Street. Ang odo po nito, mga pap, ay ayan yung odo niyan, 19,402 ang odo na nito, mga pap. Ayan, no? 19,402, no? Ngayon, ito po yung kilay niyan, no? Oh, ito yung kilay, no? Tingnan nyo. Oh. Upo ka muna. Upo ka muna dyan. Yan, tanggalin natin yan. Tinatanggal yung pinipisil yan, eh. Oh, yan. Yan po yan, mga pap, no? Oh, ano lang yan? Oh. Ang ginagamit po dyan, ito yung OBD dito sa diagnose na 900 Pro o ito, mga pap, no? 900 Pro ginagamit dyan yung OBD 6P 6 pin yan, 6035. Kailangan pumasok, no? Ayan, ha. Oh, pumasok, mga kap, no? Oh, ayan, yun yung keyline. Makikita nyo yung keyline, red, ang takip nyan ito. Diba yung takip? Para lang sa mga ano, tulad ng mga Honda Click, ano po, same lang yung keyline, no? Yung ano pala na ABS, no? Yan, salpak natin. At ito yung gamitin natin, no? Ito ay 900 Pro, no? Pakita natin sa inyo paano gamitin. At main line, ito yung main line, itinatawag na main line. Ayan. Yung main line to, pinaka main line ipapasok. Sige. Ilalagay dito yan. Ayan, nakasalpak na, mga kap, na. Sisiguraduhin nyo po nakasalpak yung maigi, no? Kasi para hindi masira ang diagnose nyo, mga pap, no? Kung may mga ano kayo, mekaniko kayo, gusto nyo talagang mag-upgrade, ay kailangan talaga kayo mamuhunan, ano? Yan, yung keyline na MS3 900. Kaya kung gusto nyo bumili nito, mga pap, PM lang po kayo sa akin. Kasi nga tropa natin yung nagbebenta nito, ano? Mga tropa natin yan, no? Nais nyong bumili ng MS3 900 Pro, PM lang po kayo, mga pap. At kung gusto nyo rin magpaturo, titrain ko kayo, pwede ko kayong i-train. Pero siyempre mayroon pa yun para paano ituro actual, no? Ituturo ko sa inyo actual kapag nag-order po kayo sa akin ito, no? Okay. At ito, kakabit natin yung keyline dito. Bakit ba? Yan ang mga nailagay na ko na. Itong Suzuki Boardsman, ang battery po niya nasa unahan, ano? At ang keyline niya nasa unahan din. Ito yun, inulit ko ulit para hindi po kayo malito. Ang gamit po, OBD 6 pin po yan. Yung ginagamit sa mga keyless na Yamaha, ano? At keyline na ilagay ko na. Ito. Yan, ganyan na po yan, mga pap, no? Ayusin natin.
O, mahulog yun. Up. Ingatan kasi medyo mahal din po kasi ang diagnose na ito mga pap, no? Kamahalan yan. Tabi muna natin dito mga pap sa loob para hindi siya masira. Okay, pasok na natin. Ito na yung diagnose, no? Ngayon para magkailaw yan mga pap, bubuhayin yung susi nito. Ayan. Okay na yan, no? Buhayin mo yan. On na. Ngayon, on din to. Ayan. Pasukin natin diagnose. Ayan mga papa, ituturo ko na sa inyo paggamit ng diagnose MST Power, no? Diagnose. Pasukin natin yan. At sa Suzuki po, wala po lalabas basta-basta Suzuki. Ang gagamitin natin mga pap, Kymco. Yan ha. Bakit nga ba Kymco? Ay natuklasan po natin Kymco talaga ang ginagamit, no? Sa Kymco tayo papasok. Yan ha. Dito tayo. Yan, diagnose. Pasukin natin. Scan. Ulit lang. Mabubuhay yan mga pap. Pag na-auto scan yan, mabubuhay yan. Ayan, na ano yung vehicle. Back, ayun. Engine data. Ayan na po mga pap. Engine data, pag pinasok nyo yung engine data, yan, lalabas. May mga iba't ibang ano yan. Engine temperature. Nabasa na po kasi napainit ko na tong motor na ito. Yan, ang dami po, napakarami pong ano siya, na nakaloob na sa laman, no? Nasa ECU po yan, nababasa niya. Makikita mo to, intake manifold, absolute throttle position sensor 3C 13%. Ayan, makikita nyo po dyan, no? Ito po, inaaral po, relative position na ganyan po. Parameter pressure, control module voltage 12.1. Control module, may control module pa yan mga papala. Ngayon i-start natin para pakita ko sa inyo. Ayan, under na po yan. Ngayon babasahin natin. Kasi bago pong top overhaul to mga pap, no? Bagong top overhaul yan. Ayan na mga pap. Ito yung parameter. Engine speed. Medyo maano lang po kasi engine speed niya kasi nga itong motor na ito bagong top overhaul. Maaring malagkit pa ang block nito. Hindi pa compatible yung minor kasi dapat ang minor nito hindi siya tama lang dapat. Ito po ay IEC type. Yung IEC type na mahirap kasi nagbabago IEC nito. Tulad din to ng NMAX Aerox, no? Mga IEC type. Yan. Ang ganda na po. So, no? Ang voltage ng battery, ayan, 13.9 volt. Yan yung basa ko. Medyo kasi bagong top overhaul po kasi ang ginamit nito ay yung Makoto, yung Makotong yon. Pa po yan, break in. Yan, makikita nyo yung iba mga status dyan. Auto sensor voltage B1 yun. Marami pong lalabas yan. Time scene, engine start. Yan. Oh. 15163. Medyo maano lang po. May vibrate, no? May bagong top overhaul. Malagkit pa po ang block nito kasi hindi po original ang block na ginamit natin dito, no? Ang ginamit dito yung Makoto, no? Yan po mga papa ang pagdadiagnose, no, ng motor nito, no? Okay, patayin muna natin. Okay, patayin na siya.
Ngayon, titingnan natin dito sa engine yun. Reading fault code. Pag inanon mo yan, mababasa mo yan. Current, pending, permit, fault code. Dapat, ibig sabihin, no trouble. No trouble code. Kapag may problem po yan, lalabas yun dyan. Trouble. Kabila. Wala rin. Good. Ibig sabihin wala problema yung kabila. Okay, pag i-erase naman po mga pap, ito erase fault code. Pag pinindot mo yan, binaba mo yan, pag bumaba yung dilaw na yan, pinindot mo yan, yan. Sure to erase TDC, key on. Key on, key on. On mo lang daw yan. Ayan. Ayan po, auto sensor monitoring, I'm readings, yan. Ganyan lang po mga pap. Okay. Yan na po mga pap, Boardsman Suzuki yan. Bagong top overhaul. Sinare ko lang sa inyo kung paano pa-diagnose gamit ang 900 Pro I diagnose tool. At ang keyline nandito sa harap. At ang gamit ODB 6 pin. Ayan na po. Ganyan lang po mga pap, no. Kaya kung may mga po kayo shop, kailangan nyo po mag-order talang diagnose. Kung gusto nyo mag-order nito mga papi, PM lang po sa description ko, dito sa FB ko, Mar Marquez. Diyan lalagay ko sa description ko address. Yan. Okay. Ayan na po mga pap. Tatanggalin natin. Okay. Off muna natin.